pagtanda ng magsasaka, kahirapan at malnutrisyon, kawalan ng interes sa agrikultura ng mga kabataan, pagkasira at pagkaubos ng likas na yaman, ASF, red tide at mataas na presyo ng mga bilihin. Iilan lamang yan sa problema na kinakaharap ng ating bansa kaugnay sa sektor ng agrikultura. Magandang buhay, ka-agripreneur! Ako po si Clara Stenen de la Vega. Ako naman po si Mariwel S. Galieta. At welcome sa aming Happy Catch Fish Pond! Ang disenyo ng aming logo ay hango sa isa sa tradisyonal na hanap buhay ng pamilyang Pilipino. Ang mga nakangiting isda naman ay sumisimbolo ng pag-asa at kasaganahan, at 3 hours arrow na sumisimbolo sa advokasya ng aming proyekto. Ang pangalan naman ng aming enterprise ay may kaugnayan sa kung ano noon ang kinabubuhay ng aming pamilya. Ang Region 6 ay humaharap ngayon sa krisis na dala ng ASF at red tide. Ganito ang karaniwang sitwasyon ng ilang mga babuyan sa probinsya ng Aklan matapos manalasa ang African Swine Fever. Sinimula ng weekly red tide sampling sa Bataan Bay, Altavas, Bataan and New Washington, Aklan dahil sa Shellfish Bulletin No. 20 declaring na ang Bataan Bay sa probinsya ng Aklan ay positibo sa paralytic shellfish poisoning. Kaakibat nito ang malaking epekto sa kabuhayan ng mga tao, lalong-lalo na sa bayan ng Balete kung saan umaasa lamang sila sa kanilang nauhuli. Isa sa mga layunin ng Happy Catch Fish Pond ay masigurong may reserba at abot kayang pagkain na maihahain ang bawat pamilya sa komunidad anuman ang lagay ng panahon. Ang 80,000 pesos na napanalunan namin sa Young Farmers Challenge 2023 ay ginamit sa pagpapatayo ng karagdagang fish pond. Dahil din sa programang inilunsad ng DA ay nakatulong kami sa aming pamilya at mamamayan na mabigyan sila ng trabaho at karagdagang kita. Halimbawa na lamang nitong si Mang Jody na isang senior citizen, may hearing impairment at may isang naninirahan sa kanyang tahanan. Kasama din sa tumutulong sa amin ay si Kuya Donaldo. Paminsan-minsan ay kinukuha namin sila upang magtrabaho sa amin. Sa programa ng DA, natulungan ako na magkaroon ng hanap buhay sa kabila ng aking edad. Ako po si Donaldo Ribinito, nagbabantay ng fish pond. Malaki ang tulong sa akin para magkaroon ng pagkakitaan. Noong nakaraang provincial level pitching ay isa sa itinanong ng panel of judges ay kung paano namin iiwasan ang cannibalism. At upang ito ay solusyonan, minabuti naming lagyan ng lambat ang aming fish pond para hindi pasukan ng palaka at iba pang organismo na pwedeng kumain sa alaga naming isda at upang mapadali rin ang pag-harvest. Maliban sa pag-aalaga ng hito, ay nagpaparami din kami ng asola kung saan ang mga agriculture student ang pangunahin naming buyer dahil sa ginagamit nila ito sa kanilang thesis. Maraming salamat Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division sa inyong tulong at suporta. Kung kami ay mabibigyan ng pagkakataon na manalo sa regional level, plano naming mag-expand upang magkaroon ng ecotourism fish pond. Sa pamamagitan ng Plastic ni Juan Project ay magkakaroon ng kontribusyon ang mga mamamayan na iligpit at ibahagi sa amin ang kanilang mga basura na pwedeng pakinabangan para gawing dekorasyon sa aming pond, kapalit ng ilang mga benepisyo gaya ng discount sa aming produkto. Magdadagdag din kami ng produkto gaya ng catfish chicharon, frozen catfish fillet, at magtatanim din kami ng gulay. Nais din namin na makagawa ng fish amino acid fertilizer sa pamamagitan ng mga namatay o reject naming isda upang hindi ito masayang. By 2028, ang Happy Catch Fish Pond ay makikilala bilang Sustainable Agritourism Fish Pond and Hatchery. Samahan niyo po kami at maging bahagi ng aming tagumpay. In Happy Catch Fish Pond, we serve nutrition and we save environment from pollution.